Oh, anong oras na? Bakit di ka ba pumapasok? Ma, nawala na ako ng trabaho eh. Ano? Wala ka na namang trabaho? Hindi ko naman kasalanan na mawalan ako ng trabaho. Bigla na lang din akong tinanggal. Lagi ka na lang nawawala ng trabaho? Pakihan mo na yan. Alam mo naman ikaw lang inaasahan namin. Ma, di mo ba alam na pagod na din ako nagbigay ng suporta sa inyo? Ano akala mo sa akin? Hindi rin napapagod? Pagod na akong asikasuhin kayo. Kaya wag mo ako sabihin pagod ka na. Hindi, kung wala pang araw-araw na gustusin. Pasensya na talaga, ma. Hindi ko naman kasalanan eh. Yung amo nagsabi tanggal lang ako sa trabaho. Hindi mo ba naman makutuban? Diyos ko naman na lang, magagalit yung kapatid mo. Ikaw lang ang inaasahan ko, nalaro mo yung mga rin papa mo. Sinusubukan ko na kumarap ng trabaho eh. Pansamantala ikaw ko na bahala kay Magda. Pansamantala? Alam mo naman ang kinikita ko sa paglalabada eh. Pinabayad na natin sa tindahan. Public documents. Hoy! Ano yung hawak mo? Natuklasan namin na ang registered telephone numbers ng mga corporations... Sa kita sa presyo pa ba? Walang yakang bata ka. Pinag-aaral ka ng mabuti kung ano ang pinaggagawa mo. Pinibrainwash talaga kayo ng mga taga-PUP na yan. Tama na. Gusto lang naman tumulong ni Magda eh. Ano sila? Party line? Inilatag din ni Representative Kimbo kung paano kinatagi. Ano ba napapala niyo dyan sa rally-rally na yan? Mga terorista, mga NPA. Students from the Polytechnic University of the Philippines. Activists, journalists, and human rights defenders. Anyone who dares to criticize the government can be red tagged. Estudyante namin, they care for people, will speak out if they see injustice. Conniving with communist rebels is not part of their agenda. View this as a clear desperation ng AFP at ng Duterte regime para takutin ng mga kabataan. Parang kontra kayo sa administration na parang terrorista na kayo kaagad. Parang it's also like a form of suppression na rin kasi you're just trying to parang, raise awareness on an issue. Sasabihan ka na you're trying to incite treason, sedition. Bakit nag-create ng takot para sa lahat? Eh kung dapat sila yung o-protekta sa... Pwede nating sirahan yung PUP. Wala akong pakialam sa kanila. Go ahead. Ang order ko nga, dead or alive. Patayin mo. Talaga kami. 1 million bounty on my head. I was really scared for my security and my family. Gamit niya lang itong matagal ng red tagging para i-justify yung negligence nila, yung pagsasawalang kimik nila dun sa mga basic social services ng mamamayan. Dumulobo ng inflation, napakamahal na ng bilihin, parang
hindi na nga sapat yung mga binibigay na stipend sa atin. As a citizen of this country, kailangan talaga nating mag-speak out. Hindi ako dilawan. I am not pro Duterte, pro Aquino. I am pro Philippines. Nakakulong ako sa mundong tahimik. Nakakabinging katahimikan na ultimo sigaw. Sigaw! Gusto kong sumigaw. Salita! Gusto kong magsalita. Pipiliin kong magsalita, baka sakaling maging patas ang timbangan at presyo'y tumama. Magsalita! Gusto kong magsalita. Boses ko ba ay malaya? Malaya nga ba tayong magsalita? O malahimik na lang tulad ng sabi nila? Hello? Confirm na ba? Okay, I'll be there in 10 minutes. Then we'll start our live. Live mula sa Quezon City, Karina Cruz, nagbabalita. Magandang araw Pilipinas, narinig na ang boses ng bayan. Inaprubahan na sa Senado ang sahod itaas bill. Mula 500, naging 750 na ang minimum wage ng mga manggagawa. Pati presyo ng mga bilihin, bumaba na. 500, naging 750 na ang minimum wage ng mga manggagawa.